Hello mga mareng! Eto na yung part 2 ng pressure cooker serye natin. Pangatlong araw na nga na hindi ito mabuksan. Siguro yung munggo na laman nito maring bulok na. At ngayon nga ay sinama ako ni Garda. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Siguro pupunta kami sa shop para mabuksan tong pressure cooker na to. Ilang araw na ako na-stress mareng. Kung alam nyo lang, pati si Garda nadamay na rin, na-stress na rin. Kahapon pala mareng, hindi kami nagkaintindihan ni Garda. Gawa nga ng hirap siya sa English. Ako naman, hirap ako sa Mandarin. Akala niya mareng, walang laman tong pressure cooker sa loob. Ang sabi ko kanina sa kanya, there's a green bean inside. Siyempre, tinranslate ko yun kaya naintindihan niya. Hindi ko alam kung alam na ng amo ko na hindi pa nabubuksan tong pressure cooker. Siguro, sinabi na ni Garda. Ay, ewan, hindi ko alam mareng. Hindi pa ako ready mapagalitan. Yung mga comment nyo mareng na isaksak muna bago buksan, ginawa na namin yun mareng. Sadya talagang hindi mabuksan. Anyway, dito pala kayo pumunta sa mismong shop na brand ng pressure cooker. Malayo pala to sa amin mareng. Halos 1 oras yung biniyahe namin. At eto na nga mareng, syempre binidyohan ko talaga para makita nyo kung paano nila buksan nang walang kahirap-hirap. Ang ginawa niya mareng ganyan, parang may sinusungkit siya doon sa may bilog. Di ba ganyan yung ginawa ko kanina? Pero chopstick yung gamit ko. Tapos ayan, tignan nyo. Wala pa kaming 2 minutes dito nabuksan na niya agad-agad. Tapos nagulat sila maring na nakita nila yung laman ng pressure cooker. Pati ako maring nagulat din ako sa itsura ng niluto kong munggo. Parang sumabog maring. As in sumabog talaga siya. Tignan nyo naman. Kaya siguro hirap mabuksan. Dahil tignan nyo naman yung takip niya. Nabaraduhan siguro. Parang nandidiri si kuya na hawakan maring. Paano ba naman kasi yung itsura niya parang na-imagine nyo ba yung na-imagine ko maring? Parang gusto kong linisan kasi nakakaya naman kung sila pa yung maglilinis, di ba? O di kaya naman ganyan na iuwi namin. Ang sabi sa akin kasi ni Garda kanina, 250 NT lang daw yung bayad sa pagbukas. Kaya ang sabi ko, ako na lang yung magbabayad kasi ako naman yung gumamit. Kaya binigay ko sa kanya yung 500 ko. Pero ngayon, ang sabi ni Garda sa akin ay hindi lang daw 250 yung babayaran, naging 850. Kasi lilinisan pa at saka may papalitan daw. Kaya ang marin nyo, tulalay. Kulang kasi yung pera ko maring, 500 lang yung dala ko tapos barya. Ipapakita ko sa inyo maring, laman ng wallet ko. Barya na lang tapos yung mga ID. Yung 500 ko binigay ko na kay Garda kaya sinong hindi matutulala maring. Ito pala yung papalitan na nasira. Kalit-late lang kamahal-mahal. At eto naman yung ipapalit na bago. Ang sabi ko pala kay Garda, dagdagan na lang niya yung 500 ko, saka ko siya babayaran sa mansyon. Tignan niyo itsura ko dyan maring, para akong nalugi no. Ang sabi ko naman kay Garda, nung papunta kami dito, bibili kami ng mamemerienda pag uwi. Kasi kanina, madami kaming nadadaanan na kainan. Ang kaso wala na maring. Kulang pa yung dala kong pera. So ayan, tapos na inaantay na lang namin na matapos yung pinapakuluan na tubig. Syempre, testing muna bago kami umuwi. At nung pagka-uwi namin ay nilinisan ko ulit itong lintik na pressure cooker na to. Ganun lang pala nila kadaling buksan. Samantalang ako kulang na lang itapon ko na. Charot lang. Nililinisan ko ng mabuti mareng. Yung tipong itatago ko na, yung hindi ko nagagamitin. Ganon. Yung palang 500 na binigay ko kay Garda na pangbayad dito sa rice cooker kanina, ibinalik niya sa akin. Kasi sinabi na niya kay Donya na galing kami sa shop at yun nga, 850 yung binayaran namin. Tapos nagbigay si Donya ng 850. Kaya ayun, wala akong binayaran. At nung pagkaakyat ko, nagsorry ako sa amo ko. Ang sabi naman ng amo ko, don't worry daw kasi hindi ko naman daw kasalanan. Kaya shout out sa mga tulad kong OFW dyan. Ingatan natin yung mga gamit ng mga amo natin kasi hindi lahat ng amo mabait.